So, good afternoon guys. I-update ko lang po tayo dito sa ating progress ng ating crayfish farming. So, as of now, meron po tayong 7 na buried. Dito po yung ating mga breeders nakalagay dito sa ating circulating pan. So, nagsisirculate po ang ating tubig. Meron tayong pump doon. Nakakit yung water dito. Mapupunta dito sa ating filter media, which is yung mechanical filter, and then dito biofilter. So after this stage, magdadrop naman yung water pabalik dito sa ating pan. So yan po yung mga heights ng mga breeders. So actually, isa lang po yung ating male dito. But then, he managed to fertilize itong mga females natin. Kasi dati dalawa po yung aking male, although nakatakas yung isa, kaya hindi na rin po ako nag-attempt na bumili pa ng another dahil palagay ko kaya naman na ng isa. So mabilis po ang pagbiberid ng ating mga crayfish kahit sa ganito lang na setup. So currently 7 na yung buried natin, although nakapag-hatching tayo ng mga nauna. So ito po yung nakakulong po sila dito. So meron pong lock para hindi po makatakas. Baka mabuksan po nila at malakas po yung mga crayfish. Ito naman is yung aking experiment na open. Although yung ibang crayfish po kasi na female nakakatakas sa ganitong setup. Kagaya itong isa kagabi nakatakas kaya nalagyan ko ng takip. Pero ito hindi marunong tumakas. Kasi dapat yung edges dito sa taas mas mahaba yung walang mga slot para hindi siya makakapag jump over or iipitin niya yung claw niya rito kaya pa niyang magmaneuver papalabas. Pero kung mas mahaba yung walang mga slot na ganito, hindi na siya makakakyat dito. So yun yung experiment natin nung nakaraan, kaya hindi siya effective na open. Pag ganito lang siya, dapat is mataas yung walang slot na makakyatan. Eh ngayon, nagkulang po tayo ng basket. So kaya nire ko ulit dito. So yung experiment ko kagabi, itong isa marunong umakyat. Ito namang isa hindi. So pakita ko sa inyo yung isang breeder natin na babae, berry. Ayan po siya. Tatago. Yung po ang problema rito pagka inangat mo siya, pipitik, then mababawasan yung kanyang eggs. Sayang din naman po yung mga eggs na mababawas. Just to show you na talagang buried siya, pakita natin. Alam po mahulog yung cellphone. Hirap po kasi pumipitik itong mga buried. Pag mahina pa yung kapit ng ibang eggs, natatanggal po. So ito po. Nakita ko lang po yung ating buried dahil nakakatawa po. Mabilis po talaga magparami ng buried. Mga crayfish. Ito po. Marami po siyang eggs. Yun. Ibahan po natin at napabawasan po yung eggs niya pag pumipitik o lalaglag. Hindi na po mag-hatch yun. Kasi hindi niya maalagaan. So, balik na po natin. So, bali, ito po ang ating total na buried. Mabilis po ang production. So pagkagaling dito, yung mga nag-hatch, unti-unti mga 1 inches na lumalaki after 1 or 2 weeks. Nililipat ko po sila dito. So ito na po yung ating mga trailings, yung mga naunang batch. Ito po sila. Holiday time po ngayon pero naglalabasan pa rin po sila para kumain. Pero gabi lang po tayo nagpapakain. Yung mga tira-tira lang po mga pagkain dito. Ayan po sila. Mga 1 cm. 1 cm na po yung madalas dito. Yung mga 1 inch na rin. Kagaya nung clear, parang clear na yun. Mga 1 inch na po yun. Mabilis po ang ating production. So kukulangin po tayo ng mga pan. Especially dito sa ating 7 breeders na buried ngayon. Ang pinapakain lang naman po natin dito yung sinking pellet.
pang isda. Yung high-end protein, ano siya, free starter. Pag yung starter kasi medyo mas mababa yung protein niya. So dun tayo sa mas mataas, free starter, sinking pellet for fish. Mabilis lang po silang lumaki doon. Kahit po yung breeder, yun po ang pinapakain ko. So mas maganda po yung pang baname talaga dahil mas matagal matunaw yun sa water. Kaya lang kung dito po sa ating area wala po tayong source ng feeds na gano'n. Ang ating feeds ay yung sinking pellet. So minsan ganyan lang siya. Nalulusaw pero hindi totally lusaw. Kakain pa rin yan ng crayfish. Ito tira po nila yung kagabi. Yun po yung ating update sa ating crayfish farming. Hopefully makapag-setup po tayo ng mga panibagong pan dahil kukulangin na po ng mga existing natin na pan. So thank you for watching and God bless po.